kapit tayo. Dali. Bibigyan kita ng step by step na guidance to sa'yo para kung paano ka boboto sa barangay at SK elections. Dali, matututo ka. Upo. Okay, first step mo sa polling place. Pumunta ka doon sa Voters Assistance Desk. Kasi doon mo kukunin yung iyong precinct, sequence number, at syempre kung saan ka naka-assign na clustered precinct. O di syempre, alam mo na yung clustered precinct mo, di ba? Pumunta ka na doon. Ibigay mo yung pangalan mo, yung sequence number mo, doon sa electoral board mo ibibigay. Okay, kukuha na kayo ng balota. Diba? Parang ganito. Pero sample ballot lang to, of course. May kasama tong marking pen na kukunin nyo sa electoral board. Ito kukunin nyo. Tapos, pipirma na kayo dun sa tinatawag na Election Day Computerized Voters List. Nakabase sa edad mo yung ibibigay sa yung klase ng balota. Dahil, siyempre, may botanting SK ang iboboto, meron namang barangay. So, magkaiba yan. May balota ka na, meron ka ng marker. Kailangan meron ka ring ballot secrecy folder. Kasi yun yung pangkukublim mo eh. Kasi isusulat mo na yung kandidato mo. Habang may kuble ha, may secrecy folder ha, huwag mong kakalimutan yun ha, ikaw lang dapat nakakaalam ng binoboto mo. Siyempre, bago ka tumayo dun sa yung pinagbotohan, tupiin mo yung balota mo. Tapos, balik mo na ulit dun sa electoral board. Kasi magtatambar ka pa dun sa ballot coupon. Di eto na tayo sa exciting part. Dahil magpapa-indelible ink ka na sa iyong hintuturo at pwede ka na mag-flex na ganyan. Hashtag, I did my part. Be proud kasi talaga namang you did your part, di ba? Nakaboto ka. Mula rito sa Quezon City, ako si Mark Salazar para sa mas malaking misyon. Mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ito ang balita ko. Alam mo ba kung ano meron sa October 30? Hindi po. October 30? Ano nga bang meron sa October 30? Alam niyo po ba kung ano meron sa October 30? National Heroes Day po ata. Hindi ko alam. October 30, para bubutuhan po ata yun. Barangay eleksyon. Barangay SK election! Alam niyo na ha, sa darating na October 30, 2023 na ang barangay at sangguniang kabataang elections. Pero teka, ano nga bang bago ngayong BSKE? Ito ang first time na magkakaroon ng automated barangay and SK elections sa mga piling lugar. Ito rin ang unang eleksyon kung saan isasagawa ang mall voting sa 10 selected malls sa bansa. Konting throwback lang, naalala nyo ba? 2018 nung huling nagkaroon ng barangay and SK elections sa bansa. Susundan dapat ito noong May 2020 pero na-postpone ng December 2022 at ngayon ay gaganapin na sa October 2023. Sa desisyon ng Supreme Court noong June 2023, sinabi ng Korte na sa susunod na barangay and SK elections ay gaganapin na sa first Monday ng December 2025 at gagawin ito kada 3 taon. Ibig sabihin, ang mananalo ngayong 2023 ay may 2 taong termino. O mga besh, mark the date na ha! Mula rito sa Quezon City, ako si Sherilyn Untalan para sa mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ito ang Balita Ko. Hindi naman daw kayo Hindi wala kang karapatan magselos. Pero okay lang yan, huwag kang mag-alala dahil wala ka mang karapatan sa ka-situationship mo. Meron ka namang karapatan bilang isang botante. Pero teka lang, sino-sino ba ang mga kwalipikadong bumoto? Ayon sa konstitusyon, qualified voters ang Filipino citizens na 18 years old pataas. Sayang nga to si baby girl, hindi pa pwedeng bumoto. Ba pwede? Pwedeng-pwede na. Mga Filipino na naninirahan sa bansa ng 1 taon at 6 na buwan sa city or municipality kung saan mo balak bumoto. Kung ikaw naman lumipat ng tirahan dahil sa iyong trabaho o pag-aaral, naglilingkod sa militar o di kaya naman nasa government detention institution, pwede pa rin bumoto. Pwede na. Maging ang mga may kapansanan, nakakulong at mga senior citizen katulad ni Nanay, pwede rin bumoto. Nay, ano ba tong tinda mo? Pabili nga ako. Pancake po, 10 piso lang po. Sino naman ang mga hindi pwedeng bumoto? Uy, mga Mars, makinig kayo. Ano yun? Ayon sa Omnibus Election Code of the Philippines, disqualified ang mga taong nahatulan ng korte na makulong ng hindi bababa sa 1 taon. Nahatulan ng korte sa kasong may kinalaman sa national security. Ang mga kabilang sa 2 kategoryang ito ay pwede lang makaboto 5 taon matapos nilang mapagsilbihan ang kanilang sentensya. Disqualified din ang mga taong idineklarang incompetent person o iyong may mga mental illness. Kaya napakahalaga ng boto mo. Huwag sa maling tao ha. Mula rito sa Quezon City, ako po si Darlene Kai. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ito ang Balita Ko.
Huy! 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 Ang kulit, no? Pagbigyan nyo na ako dahil election season na naman at hindi talaga kami magsasawa na ipaalala sa inyo kung ano yung mga pwede at hindi dapat gawin. Buti nga kami hindi nagsasawa. Siya, uy! Ano nga ba yung mga do's and don'ts ngayon darating na eleksyon? Tara, review tayo. Bawal ang vote buying at selling. Bawal din ang pagdadala ng deadly weapons sa pampublikong lugar. At bawal pagpustahan kung ano magiging resulta ng eleksyon. Inom tayo. Big no-no yan pagsapit ng bisperas ng election day. Sa mismong election day naman, eto yung mga bawal gawin. At paalala sa mga boboto, huwag ka nang mag-selfie o picture ng balota. Dahan-dahan din sa pagboto dahil bawal ang erasure sa balota. Huwag mo rin pupunitin o sisirain ng balota at huwag ka nang tumambay sa voting center pagkatapos mo bumoto. Learn mo na ha at share mo na rin sa buong angkanyo at mga kaibigan mo para hindi lang ikaw ang magaling. Uy! Mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. At ito ang balita ko.